Sa libing ang kapatid at ina ni Emerson Lozano. Hindi lang daw nila tinuring na katiwala si Hernani, kundi parang miyembro na rin ng kanilang pamilya. Yung pagganap namin, no-win situation, ang hinahanap na lang namin, bangkay. Alam ko po yung naramdaman nila eh. Ayon sa mga Lozano, kung may maganda mang idinulot ang krimen, yun ay ang mas napalapit ang relasyon ng kanilang mga pamilya. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Sa ibang balita, naniniwala naman si Maguindanao Governor Esmael Mangudadato na marami pang lalantad na testigo sa sinasabing chainsaw massacre sa kanilang probinsya. Nagpapatrol, George Carino. Ang paghuhukay kahapon ay posibleng hindi una at huli para sa sinasabing mass grave ng umano'y chainsaw massacre sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Governor Esmael Mangudadato, noon pang November 2009 nang mangyari ang massacre sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tulad nung 8 pinatay nila na massive ang paglibing. Pinagdidiskitahan na sabi, miyembro daw ng MILF. Pero kahit na miyembro, di naman dapat gikanan ng tao. Ang pamilya ang patuan ng pinagbibintangan sa likod ng chainsaw massacre. Kumpirmado ng PNP na hanggang ngayon may armas at kapangyarihan pa ang ilang miyembro ng pamilya ang patuan matapos masabat ng mga pulis kamakailan ang mga malalakas na kalibre ng baril mula sa mga gwardya ng munisipyo ng Datu Unsay. Maguindanao right now is under state of emergency, and that security guard already allowed 2 per VIP, and they are allowed post to post. By this time, dinala niya yung 8 gwardya doon sa Datu Unsay. Kaya plano ni Mangudadato humirit ng extension sa state of emergency kay Pangulong Aquino. Mamarapatin lang kay Pinoy na extend muna dito sa Maguindanao. Dahil nakita po natin na sangkatutak yung mga bodyguards nila. Umaasa naman ang gobernador na pagbibigyan ng Pangulo ang kanyang hiling. George Carino, Patrol ng Pilipino. Sumadsad sa assembly area ng People Power Monument sa EDSAng isang SUV kaninang madaling araw. Ang driver tulog na tulog sa sasakyan pero tumakas sa mga pulis ng mahimasmasan. Nagpapatrol si Shara Zambrano. Pasado alas 12 ng hating gabi ng datna ng news team ang mga miyembro ng QCPD Station 8 na binubusisi ang isang AUV na nakasadsad sa assembly area ng People Power Monument at bumangga pa ito sa isang barrier. Nang silipin ang loob ng sasakyan, naroroon ang driver pero tulog at hindi magising. Sa status niya yan, nakainom, sobrang antok, kaya nangyari sa kanya yan. Maya-maya dumating na ang mga kabarkada ng driver na nakilalang si Benigno D, 23 anyos. Nag-alala raw sila nang hindi dumating si D sa kanilang gimmick kaya hinanap nila si D. Pinigilan ng grupo na makausap ng media si D. Tuloy kahit ang investigador hindi rin siya nakausap pero nakipagkasundong magtutungo sila sa Camp Karingal para doon na lang magbigay ng pahayag. Yun nga lang maya-maya tumakas si D at kanyang mga kaibigan. Biglang nagkalasan. Hintayin po natin sila na mag-statement kung ano po yung allegation nila, bakit po sila tumakas. Kaninang alas 8 ng umaga, dumating na raw sa Camp Karingal si D. Paliwanag niya nakatulog lang daw siya kaya naganap ang aksidente. Tinanggap naman ito ng mga pulis kaya nagdesisyon silang huwag nang kasuhan si D. Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino. Susunod! Suggested reference price ng gatas babaguhin na ng DTI dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo. Pagsisimula ng Dinagyang Festival, umarangkada na! At UN Ambassador Casey Concepcion balik Pilipinas na matapos ang World Food Program mission sa Uganda, Africa. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Plano ngayong baguhin ng Department of Trade and Industry ang kanilang suggested reference price para sa gatas. Ito'y matapos mag-abiso ang isang kilalang brand ng gatas na magkakaroon sila ng 5% increase sa presyo ng kanilang powdered milk, evap at condensed milk simula sa susunod na buwan. Paliwanag ng kumpanya sa DTI, bunsod ng pagtaas ng presyo ng skimmed milk at lata ang kanilang price hike. Hindi naman nag-aabiso pa ang ibang kumpanya ng gatas. Kapamilya, idinulog ng Bayan Patroller ang takip ng manhole sa service road ng EDSA Ortigas dahil sa ingay na dulot nito tuwing nadadaanan ng mga sasakyan.
Akalain mong laging sinasalubong ang bagong taon dito sa kahabaan ng service road ng EDSA Ortigas. Dahil araw-araw ganito ang ingay tuwing madadaanan ng sasakyan ang nakalatag na steel plate na pansamantalang nakapatong sa takip na manhole. Delikado po kasi yan. Pag maalis yung takip ng manhole na yan, baka po yung mga dumadaan dito ay madisgrasya po. Tapos yung mga dumadaan po dito, especially pag may mga matanda, masakit sa tenga. Dahil malapit ang manhole sa bus station, nangangamba ang bayan patroller na pwede itong ikagulat ng mga commuters na naghihintay na masasakyan. Ayon sa DPWH, ang manhole ay pagmamay-ari ng PLDT. Kaya't minabuti ng bayan mo ipatrol mo na idulog ang reklamo sa kanila. Paliwanag ng PLDT, pansamantala silang naglatag ng steel plate para mas patagandaan at maging ligtas ang mga motorista. Agad naman pinalitan ng kumpanya ang manhole cover para hindi na makaperwisyo pa sa mga commuters. Mga kapamilya, makibahagi po sa Bayan Mo Ipatrol Mo. Mag-text sa i-report space pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. At isend po yan sa 2366. Pwede rin mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post ng Bayan Mo Ipatrol Mo sa aming Facebook. Inilabas ng Global Post ang kanilang listahan ng anilay fattest countries sa buong mundo. Kabilang ang Estados Unidos sa listahan ng mga overweight o obese na mga adults na umaabot na sa anilay higit 1 bilyon. Karamihan sa mga nasa listahan ay mga island nations kung saan pinangungunahan ng Nauru, Micronesia, Cook Islands, Tonga, Niue, Samoa, Palau, ang US, Kiribati at Dominica. Below 5% naman ang mga obesity level sa China, Japan at ilang African nations. Susunod, Magsisimula ng Binagyang Festival, umarangkada na. at tampok ang mga kakatuwang eksena ng mga sablay na kriminal. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Importante ang araw-araw na paliligo. Gumamit ng sabon na may unbeaten germ protection at pinapanatiling healthy ang skin. Hatid sa inyo ng bagong Vaseline 2-in-1 Skin Soap. Germs out, nutrients in. Dito sa Sanotab, expert. Nakauwi na sa bansa si Casey Concepcion matapos naman ang kanyang pagdalaw sa Uganda para sa World Program Mission ng United Nations. Ayon kay Casey, maihahalin tulad rin niya ang kahirapan sa Uganda sa problema ng kagutuman sa Mindanao. At dahil dito, nananawagan si Casey sa publiko na sa kahit anong paraan ay makapagpaabot sila ng tulong sa mga nangangailangan nating kababayan sa kahit saang sulok ng bansa. Malayo para makakuha ng tubig. Meron akong kwento! Halina't pakinggan ninyo! Mas nagiging garapal ang mga kriminal ngayon sa bansa, pero kung ang mga kriminal ay tulad ng mga mapapanood nyo na puro sablay, malamang hindi magiging pahirapan ang paghuli sa kanila. Kilalanin ang mga palpak na kriminal sa mga kwento ni Mark Logan. Kapag ikaw ay pumasok, matuto kang lumabas. Aray nako, lumabas ng walang bukol. Kung target mo ay bangko at security nito biglang umepekto, huwag magpanik, huwag tatakbo. Higit sa lahat, huwag mong banggain ang pinto. Hintayin mo na lang si Lola dahil alam niya ang ibig sabihin ng push at ng pull. O diba? Ang ganda ng Lola mo! At kilalanin si Kumag, ang kilabot na akyat bahay. Sa gilid ng grocery, umakyat. Ngay, ayon, sablay. Muling bumangon at sumuot sa kisame. Ayos! Nagparamdam agad na siya ay nasa bubong. Ngay, grabe namang paramdam yan. Winasak na ata ang kisame. Anyway, ayun, mahilig sa express. Apurado kahit na mauna ang ulo. Pero buhay pang loko at sigurista. Hindi pa man nakakapagnakaw. Sinubukan na kung sa front door siya ay makakalabas. Pero mukhang mahirap kaya kung ano-anong ginamit na prop sa pinto. Pero nanatili itong sarado. Biglang naisip bakit hindi sa kisame na lang uli. Uy, genius! Pero may kasabihang ang hindi gumagawa na mabuti. Ngay! Isusuka ng langit. Shh! Itong dalawa may masamang tangka. Ang isa lookout. Ang isa ang tagabasag. Oh, look out! Ay nako, sa pulang lookout. Muling binalibag. At muling bumalik ang bato. Asya, magpahinga muna kayo at bukas nyo na ituloy yan. Good night.
Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Alala ko ng konti doon. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.